Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kami gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Thank you po. And then, ma'am, based on your budget for this year, hindi nakasama yung medical assistance and burial. So, meron po ba tayong data kung ilan yung lumalapit sa OVP na although term na rejected, so anong ginagawa natin sa mga yung mga nire-reject natin na nag-a-apply ng medical and burial? And before, sabi ni, although hindi pa ako nagko-cover nun, may statement si VP na ang sabi niya may difficulty daw o may yung pag nag-access ng tulong sa DSWD. Ganun pa rin ba yung nararanasan ng OVP ngayon na hindi ina-acknowledge yung mga nire-refer sa DSWD ng OVP? Okay, sorry, can we go back to your first question, please? Yung data po kung gaano pa karami yung lumalapit sa OVP for mag-seek medical and burial anong assistance? ginagawa nyo sa kanila kung ganito nga na wala tayong budget? Yes, that's true. We do not have budget for medical and burial assistance for 2024 and 2025. I mean, for this year, yes, 2025. So whatever materials were left last year for this program, we use them this year, like the wheelchairs that have been procured last year but were not given out. So we use them this year and other resources as well. And since there is no budget, we only make use of what was left, what resources were left last year. So we can still continue to provide this even without funding. We also continue to give Janaza kits if we have them, and other materials that we have used before in the past, but we still have some pieces left or some stocks left that we give out this year. So yung pag-i-endorse niya sa DSWD, may difficulty pa rin ba? As much as possible, we try to solve the issues ourselves in the Office of the Vice President. Yes, because we find it difficult, although things get better anyway. We would still need their support later on, but if it gets very difficult for us to get the assistance or support from the Department of Social Welfare, we make use of what we have in the Office of the Vice President. Pero may instance ba, ma'am, na nire-reject or nagiging, yung issue ng pagiging OVP, nagiging, para i-reject ng DSWD? Kasi ganun na sinasabi before ng OVP na, oo. I have to admit, yes, there are some line agencies who, probably upon instructions from their superiors, I don't know, I'm just speculating, but yes, we experience that challenge every now and then. Alright mga kababayan, and for today's video ay gagawa tayo ng reaction, no, patungkol dito sa dalawang spokesperson. Ipagkumpara natin mga kababayan kung sino yung mas magaling, no, dito sa spokesperson ng Malacanang na si Attorney Yussi Claire Castro at itong bagong spokesperson ng Office of the Vice President mga kababayan na si Attorney Ruth Castelo. Ayan, so pakinggan natin yung kanilang mga press con mga kabayan, itong kailang mga press briefing, the way na mag-answer sila dito sa mga katanungan ng mga reporters po na na-assign dito po sa Malacanang mga kabayan at maging dito po sa Office of the Vice President. So, pakinggan natin mga kabayan at husgahan po ninyo kung sino yung mas magaling mga kabayan, kasi puro po ito abogado, no? Si Attorney Yussi Claire Castro at itong si Yusek Attorney Ruth Castelo mga kabayan. So para po sa akin mga kabayan ay magandang laban po ito, no? Abogada versus abogada at pareha silang babae mga kabayan at tingnan natin or sa palagay nyo ba kung sino po yung magaling mga kabayan na mag-deliver, no, ng message ng opisina nila mga kabayan. So itong Malacanang through PCO, ayan yung primary function nila is to deliver, no, itong mga accomplishments mga kabayan ng administration. At same way dito po sa OVP, sa Office of the Vice President, although maliit lang po yung kanilang function, no, kasi parang spare tire lang naman tong Office of the Vice President or yung Vice President for that matter. Wala naman po siyang masyadong function mga kababayan, parang alalay lang po siya, no, sa presidente. Wala po siyang
task or wala siyang function na talagang gaya sa presidente talaga na pwedeng magmando ng mga agencies, mga kabayan ng gobyerno. So pakinggan natin mga kabayan itong dalawang abogada na ito, the way na mag-answer sila dito sa mga katanungan at kung sino sa kanila ang mas effective na mag-deliver ng message para sa mga Pilipino, mga kababayan. So ito po, panoorin natin ang kanilang mga press briefing, mga kababayan. Next po, Marisol Halili, TV5. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan ito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady, Yusek? Walang, okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana ito nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Chris Jose Remate. Ang tumaas po yung trust rating ng Pangulo, noong May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakikita nating factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise at pamumulitika laban sa kanya at sa administrasyon po? Oo nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Sa ating palagay, yung mga taong, mga respondents dito, na siyang naging parte ng survey na ito ay nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, uulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. Good morning po, Yusek. Kaugnay po nung binanggit ninyo about illegal drugs, ano po. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, no? Yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Okay. Follow-up lang po. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay. Salamat po. Thank you. Yusek, with the appointment of former Yusek Ruth Castelo, do you see this as, in a way, a battle of among spokespersons? No, I don't think so. Bakit may battle? It's all about facts, truth, transparency. Ano pong may papayo nyo na lang doon kay Yusek Castelo bilang spokesperson? And sabi niya rin po, she will not be an attack dog and will just report on sa mga nagagawa ng OVP. Hindi siya attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. So, you know what I mean. Hi, Yusek. Good morning po. Yusek, unmodified opinion po ang nakuha ng OVP from COA para sa fiscal year 2024 in spite of allegations of misuse of confidential funds. However, the COA clarified that an unmodified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found
during the audit. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Okay, liwanagin po natin ang unmodified opinion na ibinibigay po ng COA para po hindi masyado maguluhan ang ordinaryong Pilipino. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Pero hindi po ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report at iba yung tama ang paggamit ng pondo. Kung sinasabing may continuing commitment ang OVP dahil dito sa unmodified opinion for transparency, accountability, judicious use of funds, as well as compliance with principles of good governance. Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit, ito nga po yung compliance and performance audits. So ang ibig sabihin, yung level of compliance with regard to the laws, rules, and regulations, at kung ito ba ay nababase sa principles of efficiency and effectiveness, hindi po siya ang covered ng unmodified opinion ng COA. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa confidential funds. Meron din pong notice of disallowance or na-flag ang 164 million ng OVP for the 2023 confidential funds. At meron pa rin pong na-flag sa pagbabago campaign at negosyo taday. At sa ating pagkakaalam, nabanggit din naman po ng OVP na meron pa pong flag for the 2024 dito sa report ng COA para sa OVP. So, muli, sabihin lang po natin, tama ang pagkaka-report, balanse, pero kung ginamit ng tama, iba pong issue yon. Next question on the topic. Kat Domingo, ABS-CBN. Hi, good Mike, please. afternoon. Oh, good morning. In last week's press conference, you mentioned that the COA directed the OVP to correct some observations, submit corrections, or whatever remedial actions within 60 days. May we know in particular what these items were flagged by the COA? These were observations, COA observations on the on some items in our financial statements, like the I can give you a list. Wait, hold on. There is, okay, here, some observations and recommendations that were made by the Commission on Audit, is one of which is the amount that was included in the financial statement of a donated equipment was not, the amount that was included there was not the amount that was already the appreciated cost. There is, of course, a deduction of appreciation in the cost of equipment, but in the contract, in the deed of donation, the amount that was included is the amount of purchase of that equipment. And of course, it was already used when it was donated to the Office of the Vice President. So we just missed saying or stating the value of the equipment at the time that we accepted it. So if for one particular equipment, the purchase value was at 3.824 million, but the depreciated cost was no longer included. And that is what that's one item that we are also submitting for action. And when action is done, we're going to submit the report to the Commission on Audit. We were given 60 days, I understand, to do this. Ma'am, do you have a rough figure as to how many items were flagged by the COA in the 2024 budget? There are only a few. Okay. Also on the Manual of Operations, where where the Office of the Vice President limited itself as to time, as to the prescription table, as to when the project will be completed. That is one, so that the Commission on Audit recommended that we ensure the feasibility and viability of the project proposal, and also revisit the Manual of Operations so we can ease it up a little bit
and then so be able to comply with what is stated in the Manual of Operations. Last question from my end. What were the COA recommendations as to how the OVP can actually improve its absorptive capacity from 86% to a higher number? I have not come across, maybe you can tell me where to find it. I have not come across that recommendation from the Commission on Audit on our absorptive capacity. And as a matter of fact, if we talk about if we talk about utilization, maybe we can get the details. Nicole, can you ask RLS please for utilization 2024 and 2025? Thank you. We'll get back to you, Kat. Next question, Marisol Abdurrahman, GMA News. Yes. Mike, please. Mike, please. Mike, please. Mike. Since BP Sara assume po, kahit na nag-increase naman po ang utilization since then, ma'am, for the past like 3 years po. Yes, that's right. Sorry, ma'am, just in case you have the figure, ma'am, may we know po, like for example, when she started, ilang percent po until now po? Okay, I will find it. Sige na, ma'am. Utilization I have the utilization for 2024 and 2025. Okay. For 2024, we have utilization rate of 85.55%. And then for 2025, as of, this is, I think, as of June 2025, our utilization rate is at 34%. So we're going to increase this some more. Like I said, a lot of challenges internally in the Office of the Vice President, and we understand that we need to speed up utilizing the funds, but we also do not want to carelessly utilize the funds. So we are being very careful so as not to open any issue that may be thrown against us. Ma'am, good morning po, ma'am. Kasi may mga lawmakers po kasi na parang sinasabi po nila na porket nagkaroon daw po ng unmodified opinion ang isang agency like the OVP, it doesn't mean daw po na malinis daw po yung record. Ano pong inyong comment po doon sa mga nagsasabi na while the OVP had its unmodified opinion, hindi naman daw siya technically malinis or technically fair yung pagkakapresent. Para lang po maliwanag sa ating taong bayan kasi naguguluhan po yata yung taong bayan natin, yung ating mga public kasi pag sinabi nila, pag may sinasabi po na unmodified opinion, tapos biglang may mga nag-comment na hindi naman pala na porket yung unmodified opinion, hindi pa pala malinis. So, pakiklaro na lang po natin for our public po. Okay. I also heard that. And, okay, let me go back. There are 3 kinds of audits done, right? There's the financial statement audit, there's the compliance audit, there's the performance audit. We are only on the financial statement audit. The annual audit report of 2024 given by the Commission on Audit focused on financial statements. And in financial statement audit, there are only 2 kinds of audit reports that will come out. Only 2 kinds of opinions. That's the unmodified audit opinion and the modified audit opinion. It can be, I think it can be interchanged with qualified and unqualified. Some other auditors use that. And there is no other rating, there is no other conclusion that will come out from the Commission on Audit. So, like I said, only modified and unmodified. So, in the unmodified opinion that the Office of the Vice President has been receiving since year 2022, it means that, it says that the Office of the Vice President fairly presented the financial statements in all material respects. And there is no misstatement whatsoever in such presentation. In Tagalog, ang sabi po ng Commission on Audit ay maayos na nailahad ang financial statements, maayos na naipresenta sa Commission on Audit, at wala, in all respects, sa lahat ng anggulo ng financial statements, at wala po silang nakitang material misstatement. Ibig sabihin po, ang Tagalog ng misstatement, maling pagkakasulat or maling data or maling information na naibigay. So, however way anyone will make a conclusion on that statement given by the Commission on Audit, iisa lang po pa rin ang ibig sabihin na wala pong
mali, walang misstatement na binigay, tama ang pagpresenta ng financial statement na supported by all the documents that we submitted. At yun mga kababayan, napakinggan po natin sila Attorney Claire Castro, no? Or Yusek Claire Castro at itong si Attorney Ruth Castelo, no, ng OVP. Ayan, so alamin natin yung kanilang mga educational background mga kababayan, no? Ayan, so itong si Yusek Claire Castro ay nagtapos ng political science sa University of Santo Tomas at kumuha rin po siya ng abogasya, no, sa same university sa UST at siya po ipinanganak noong June 27, 1969, so 55 years old na po itong si Yusek Claire Castro mga kababayan at meron din po siyang master degree sa law, no, at cum laude daw po siya nung nag-graduate siya doon sa UST. At bago pa man itinalaga bilang undersecretary ng PCO si Yusek Claire Castro mga kabayan, ay naging host muna ito sa iba't ibang programa, no, sa radyo at telebisyon, kabilang na ang Legal Advice Radio Show na Usaping di Campanilla sa DZMM, Usaping Batas sa DZXL News at naging kolumnista rin siya mga kabayan, no, sa Abante. Ayan, at noong February 24, 2025 ay itinilaga nga po siya bilang Undersecretary ng Presidential Communications Office or PCO at naging press officer siya ng Malacanang Palace. At noong 2015 mga kababayan ay naging controversial po itong si Yusek Claire Castro, no, or Attorney Claire Castro matapos itong sumugod sa isang police station sa Maynila at kinasuhan nga po siya mga kabayan ng mga pulis ng slander by deed, direct assault at obstruction of justice dahil sa kanyang paghisterikal matapos itong arestuhin ang kanyang kliyente mga kabayan at naghain naman po ng kontrademanda po itong si Attorney Claire Castro din doon sa mga pulis mga kabayan na umaresto doon sa kanyang kliyente. At samantalang dito naman tayo mga kabayan kay Attorney Ruth B. Castelo, no, ng spokesperson ng Office of the Vice President. Siya po ay nagtapos ng abogasya sa University of the Philippines at pumasa ng bar exam noong 1994 at nag-umpisa siya bilang city attorney ng Marikina City mga kabayan sa loob ng 8 years at humawak din siya ng mga private practice, no, sa kanyang profession bilang isang abogado dahil meron po siyang sariling law firm at noong 2016 mga kababayan ay itinilaga siya bilang undersecretary ng DTI, no, particular na po dito sa Consumer Protection Group. And so nagsilbi siya bilang undersecretary ng DTI from 2016 hanggang 2023 mga kabayan. At noong 2023 December ay umalis po siya doon sa DTI dahil po sa kanyang floating status mga kabayan, no, sa panahon na po ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At noong July 9 mga kabayan 2025 ay itinilaga nga po siya, no, bilang spokesperson ng Office of the Vice President at nilinaw niya na siya po ay personal na nag-apply, no, para sa posisyon na ito at nilinaw niya po na hindi po siya magiging attack dog mga kababayan ni VP Sara Duterte. Ayan, so sino sa palagay nyo mga kababayan ang mas magaling, no? Magaling sumagot sa mga tanong ng mga reporter, magaling mag-deliver ng mensahe mga kababayan at para maintindihan, no, ng mga Pilipino at sino yung mas professional tingnan mga kababayan, no? Dawi silang magsalita, dawi silang sumagot dito sa mga katanungan ng mga reporters. So sa palagay nyo ba mga kababayan, sino po sa kanila? Si Attorney Claire Castro or si Attorney Ruth Castelo mga kababayan? So parehong abogada po ito, pareho silang nag-practice ng law, may mga law firm po sila. Si Attorney Claire Castro ay may law firm din at naging nag-practice din ng kanyang profession, no, bilang abogada. At si Attorney Ruth Castelo din ay nag-practice din ng law at meron din po siyang law firm bagamat nandito na po sila sa gobyerno, no, bilang trabahante ng gobyerno at taga sa pagsalita ng mga opisina ng gobyerno mga kababayan. At para po sa ating personal na opinion, no, sa tingin ko po dito kay Yusek Claire Castro ay pikunin, no. Mabilis siyang napikon mga kababayan o mapikon. The way yung kanyang mga sagot at yung diction mga kababayan, halatang halata
na kung meron po siyang ayaw sagutin or hindi na gusto ang mga tanong ay talagang iba yung kanyang diction mga kababayan. Parang may diin, no? Pansin ko lang, lalo na pag itong si Eden Santos or si Miss Eden Santos ang magtanong ay parang imbierna, no? Halatadong imbierna po itong si Yusek Claire Castro dito sa tanong or sa kay Miss Eden Santos mga kababayan. At dito naman kay Attorney Rota Castelo, parang napaka-soft, no? Soft-spoken siya, kalmado lang siya na sumasagot dito sa mga katanungan, although ilang press briefing pa lang siya, pero pansin natin na napakakalmado lang siya magsalita mga kababayan at mahinhin, no? Parang hindi siya palingkera, hindi sanay sa bardagulan. Unlike dito po kay Yusek Claire Castro na parang ano siya, daway magsalita mga kababayan. At siguro dahil sa kanyang boses na ganun talaga, parang matigas po yung kanyang salita talaga. Dito kay Attorney Castelo naman ay mahinahon siya, no? Ayan, so pansin ko lang mga kababayan, iwan ko lang sa inyo. So sino po sa palagay nyo mga kababayan ang mas magaling maging spokesperson? Ito bang spokesperson ng Malacanang or itong spokesperson ng Office of the Vice President? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.